patuloy. Ang sabi ay ganito, 1 Corinthians chapter 10 verse 5 patuloy. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos. Sinong sila? Yung Israel po. Karamihan sa kanila hindi nakalugod sa Diyos. Bakit? Sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Ibig sabihin nung hindi nakalugod, hindi naging katanggap-tanggap. Eh di walang pananampalataya. Dahil ang lumalapit sa Diyos para ikay maging kalugod-lugod, dapat may faith. Ano ang nangyari sa kanila? Verse 6. Ang mga bagay na ito ay pawang naging halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Verse 7. Huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ninyaong ilan sa kanila. May hinahalimbawaan Kausap ng Diyos ito si Moses si Aaron kung ano-ano ginagawa sa lupa. Gumagawa pala ng tinatawag na gintong buya, nagsasasayaw, hinahaluan ng kung ano-anong mga kalaswaan yung pagsasamba nila. Sa verse 8, huwag din naman kayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila. Kami pinatutungkulan yung Israel kasi may mga nakiapid din doon. At ang nangabuwal sa isang araw, 20,000 at 3,000, 23,009. Huwag din naman nating tuksuhin ng Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila. Pinatutungkulan yung Israel at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Huwag din kayong magbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila. Bulong-bulungan. Bigat-bigat ng mga kasuntigat ba ito pa mga dadali? Dami-dami ng mga dadali. Mga maangal na mga sistema. No? Ay, makikita natin dito yung mga huwag na yun. Nasabi sa verse 11, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila, Israel, nung sila nasa wilderness, na pinakahalimbawa at pawang nakasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatna ng katapusan ng panahon. Meron pala itong mensahe. Meron ito palang mga pagpapaalala. Kaya itong bagay na ito, kung ating mapapansin, yung mga napahamak na yon, ito'y nagpapakilala sa napakadakilang kapangyarihan ng Diyos na hindi mo pwedeng maliitin. Na dito sa buhay na ito, ay mayroong Diyos na nagmamayari ng lahat na siyang gumawa ng tao. Hindi mo ito parang baliwalain sapagkat yung iba, mapapansin natin kung ano-ano mga pinagagawa sa buhay, hindi nagsisimba, walang mga aral na salita ng Diyos, kumain, matulog, mag-mall, kung ano-ano mga ginagawa. Nakakilala lang yung Diyos pagka napeperwisyon na yung katawan. Ay, may sakit ako, kaya sa kami magpapakababaya. Pag naka-recover, para naman nakawalang kung saan-saan niya. Ganun nangyayari no? Makikita natin dito, no, yung binabanggit ng mga banal na kasulatan, ng mga salita, ay tunay na nagpapakilalang napaka-makapangyarihan ng Diyos. At sa bagay na ito, isang bagay ang makikita natin, ito, tungkol sa usapin ng pagbibigay o tithing, yung giving na yan. Merong mga bagay dito na mahirap gawin sapagkat yung iba, magiging katwiran nga ng iba dyan, ang ibig bang sabihin magtatrabaho kami ng magtatrabaho, ibibigay lang namin sa libita. Yan ba yun? Hindi nila kayang tanggapin yun. Magtatrabaho ako, bibiling ko ang gusto ko para sa akin ito. Ganun ang katwiran ng ibang tao. Kaya makikita natin dito sa binasa natin, huwag kayong magbulong-bulungan, maraming comment. Sa usapin ng paglilingkod sa Diyos, ang kinikilala natin dito ay ang kanyang mga utos. Kaya dito sa ganitong bagay, makikita natin, mas mabuti ang sumunod kaysa ang kumontra. Mapapahama kasi itong tinatawag ng mga tao. No? At makikita natin na hindi talaga ibinilang ng Diyos itong mga Levita na ito kahit doon sa mga tinatawag na digmaan o pakikipaglaban. Marami ang bilang ng Israel na yun. Ano? Tingnan natin yung census. No? Sa Numbers chapter 1, verse 1 and 2, ito yung census. Sa Numbers, tingnan po natin muli ang nakasulat. Chapter 1, verse 1 and 2. Sapagkat pinabibilang ng Diyos kay Moses yung mga ilalahok sa digmaan. Kasi dahil nga dati ang usapin, labanan ng mga kampo-kampo, ng mga clan, sabi rito sa Numbers chapter 1 verse 1 and 2, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moses sa ilang ng Sinai
sa tabernakulo ng kapisanan ng unang araw ng ikalawang buwan at ikalawang taon. Pagkatapos na makaalis sila sa lupain ng Ehipto na sinasabi, bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ayon sa mga angkan nila, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, bawat lalaki ayon sa dami ng mga ulo nila, mula sa 20 taong gulang patanda, lahat ng makalalabas sa Israel sa pakikibaka. Yung mga iyon, merong tinatawag na yung age 20, pataas, pwede nang ilaban sa gera. Bakit ba nagkaganon? Kasi nga, marami sa panahon, noong unang panahon, mga Diyos-Diyosa, walang mga kumikilala sa Diyos. Ang layunin nito, maipakilala na mayroong isang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay na dapat kilalanin at sambahin. Eh dahil ang tao ngayon namihasa sa mga Diyos-Diyosan, kung ano pinagagawa. Makikita mo na lang sa salita, ito. Diba? Diyos, Diyosan. Ano ibig sabihin niya? Hindi tunay na Diyos. Ano pa yung salitang ganito? Bahay, bahayan. Hindi tunay na bahay. Bahay-bahayan nga. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos.